Scupper Gaban at Nico Robin handa ng labanan ang mga Holy Knights. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1147 sa flashback ni Saul bago niya makalaban itong si Saint Summers. It turns out na nakita niya na daw pala noon itong si Summers at alam nga daw ni Saul na miyembro ng Holy Knights itong tao na to. Alam nga rin ni Saul na immortal daw ito at wala daw silang tsansa na matalo ito. Kaya naman dito niya na nga pinatago sila Robin at Chopper sa loob ng buhok niya hanggang sa biglangang may tumawag kay Summers. Tinanong nga muna niya si Ganku na malapit lang sa kanya kung tapos na daw ba neto yung misyon niyang talunin itong Straw Hat Pirates. Pero wala ngang imek itong si Ganku. Imbes itong si Gillingham nga ang sumagot. Nagalit nga si Gillingham sa sinabi ni Summers dahil sa hindi naman daw nila pakay na i-provoke itong emperor na si Luffy. Bagkos ang misyon lang daw nila kidnapin itong mga batang giants at umuwi na. Sa sumunod na panel naman ipinakita yung status ng grupo nila Nami. Si Nami nga na-frustrate sa nangyari sa kanila. Galit nga ito dahil sa sinapit nila Colon at Saul. Medyo sinisisi nga niya si Jinbei sa sitwasyon nila ngayon. Si Jinbei naman nag-iisip kung paano tatalunin itong si Ganku hanggang sa ipinakita nga itong interesting na sinabi ni Brook. Mukha ngang kilala niya o nakita niya na noon itong si Ganku at dito bigla ngang tinutukan ng armas ni Ganku si Brook. Mukha ngang na-recognize ni Ganku yung muka nitong si Brook. Inapakan nga niya ito at sinabing pagmamay-ari na daw niya si Brook. Gusto nga ni Ganku na maging slave niya itong si Brook. Nung makita nga nila Nami itong pangyayari na to gulat na gulat sila. Nagtataka nga sila in a comedic way kung paanong naging fan ni Brook ang isang celestial dragon gaya ni Ganku. Sa kabilang banda naman nakita nga ni Summers itong ginawa ni Ganku kay Brook. Kaya naman sinunod nga niya yung payo ni Gillingham. Pinatigil nga niya itong si Ganku at sinabing tigilan daw neto itong ginagawa niya kay Brook dahil sa wala nga rin daw siyang oras na lumaban pa sa isang emperor ngayon. Tapusin na nga lang daw nila yung misyon nila. Mabalik nga kay Brook humingi nga ito ng paumanhin dahil sa pagtanggi neto sa kahilingan ni Ganku. Yung captain nga daw niya na si Luffy ang nagbigay ng pangalawang buhay sa kanya. Kaya naman yung loyalty daw neto na kay Luffy lang. Tinanong naman ni Ganku na paano daw kung yung pagtanggi neto sa kanya kapalit yung pagkamatay niya. Ang response nga lang ni Brook mas mabuti daw na i-embrace niya yung kamatayan niya kaysa mabuhay ng walang dangal. Nung marinig nga ito ni Ganku para siyang nairita. Kaya naman bigla nga niyang inatake itong si Brook dahil sa sagot neto. Hanggang sa ipinakita ngang tinanong ni Summers si Gillingham kung okay na daw ba ito sa inihanda nilang plano. Which ang reply nga ni Gillingham oo daw. Sa sumunod na panel naman yung planong tinutukoy pala ni Summers itong pagsiset up ni Gillingham sa Dengo Denden Mushi. At yes, nag-umpisa na ngang mag-announce si Summers sa buong Elbaf. Yung ilang giants nga makikita nating nagtataka sa kung sino itong boses na naririnig nila. Nireveal nga ni Summers na sila daw ang may kagagawan sa mga kakaibang nangyayari ngayon sa Elbaf. Hanggang sa nagpakilala na nga si Summers na galing raw siya sa Merijoa. Siya nga daw si Saint Summers na miyembro ng mga Holy Knights. Nung marinig nga ito ng mga giants nagulat sila. Dahil ano daw ba ang kailangan ng world government sa Elbaf? Sila Brogy at Dory naman ganun rin. Nagtataka rin sila kung ano ang kailangan sa kanila ng world government. Sa pagpapatuloy nga ng announcement ni Summers sinabi niya na ang pakay daw nila ang kidnapin ang mga batang giants ng Elbaf. May isang giant na nga rin daw silang napapatumba, which is ito daw yung may kulay orange ang buhok at balbas. Nung marinig nga ito nila Harul agad nilang na-recognize na yung tinutukoy ni Summers si Saul. Same as Ange na nagulat rin sa sinapit ni Saul. Hanggang sa tinanong nga siya ni Gillingham kung ano daw ba ang mga pangalan ng mga batang giants na kinidnap nila. Oras na nga daw para
para gisingin ang mga ito. Speaking of mga batang giants, napunta na nga yung scene sa kanila. Pagkagising nga nila, nagtataka sila kung bakit sila napunta sa lugar na to. Hindi nga nila alam kung paanong kusang kumikilos ang mga katawan nila. Hanggang sa isa-isa na nga silang umiyak. Si Colon nga na nangunguna sa paglalakad na to, in-inform yung iba niyang mga kasamahan na bata na currently daw kinikidnap sila. Nung marinig nga ito ng ibang bata, nagulat sila. Pero pinakalma nga sila ni Colon at sinabing wag silang mag-alala dahil sa hindi naman daw niya papabayaan ang mga ito. At itong tapang nga ni Colon dahan-dahan rin namang nawala since bigla nga silang may nakasalubong na dalawang nightmare monsters. Mapunta nga kila Brogy at Dory, gigil nga silang puntahan yung lokasyon ng mga batang giants since gusto nga nilang iligtas ang mga ito. Pero currently nga may hinaharap pa rin silang mga nightmare monsters kaya hindi sila makapag-proceed. Ang nilalabanan nga nila ngayon itong dalawang halimaw na kamuka ni Big Mom. Yung isa nga dito actually nanay pala ng isang batang giant. Kinumpirma nga ni Brogy na yung kinakatakutan pala ng isang bata yung mismong nanay niya. At yes, mukhang pati sila Brogy at Dory takot nga rin sa nanay ng batang giant. Anyway, mabalik nga kay Summers, tuwang-tuwa ito nung makita niyang napabagsak ng mga nightmare monsters yung barko nila Brogy at Dory. Sa di kalayuan naman makikita natin na papunta na sa bumagsak na barko na to yung grupo nila Frankie. Hanggang sa nag-proceed na nga ulit si Summers sa announcement niya. This time nga in-address niya na yung tumatayong leader ng Elbaf na si Harul. It turns out na naibigay na ni Gillingham kay Summers yung impormasyon patungkol sa mga batang giants na kinidnap nila. Kaya naman sinubukan na nga itong i-reveal ni Summers sa buong Elbaf. Ang currently nga daw na hawak nilang bata una si Ilva, which is nalaman natin in recent chapters na apo ito ni Harul. Ikalawa si Skadi. Sumunod sila Olaf na apo ni Oimo, si Kulin, si Mag, si Ronya na anak naman ng isang miyembro nila Brogy, si Brent na nalaman natin kanina na takot sa nanay niya, si Johanna, si Born at itong si Colon. Nung marinig nga ni Ripley yung pangalan ng anak niya gulat na gulat siya. Sa pagpapatuloy pa nga ni Summers dinemand neto na para daw pakawalan itong mga batang giants na hawak nila kinakailangan daw na sirain ng mga giants yung school at library na meron sila. Sunugin nga daw nila ang mga ito at mangako na makikipag-alyansa sa world government. Dagdag pa nga ni Summers na kung hindi raw gagawin ng mga giants itong mga demand nila papatayin daw nila itong 10 bata na hawak nila. Na kay Harul na nga daw ngayon yung desisyon. Nung marinig nga ni Ange itong dinidemand ni Summers bigla itong umalma at sinabing simbolo daw ng kapayapaan yung eskwelahan nila. Yung library naman daw nila may hawak ng sikreto ng Uhara na matagal nang ipinaglalaban ng mga scholars. Kaya naman hindi nga daw nila ito pwedeng sirain. Ang sagot nga lang ni Summers dito hindi. Hindi naman daw para sa Elbaf itong mga lugar na to. Kaya naman dapat nga lang daw itong mawala. Bali habang naririnig nga nila Chopper at Ripley itong dinidemand ni Summers ipinakita ngang handa ng gumawa ng aksyon yung mga kasama nila. Si Robin nga ready nang lumaban. Same as Copper Gaban na tinawag ni Ripley handa na ring ipaglaban itong Elbaf. Kaya naman sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita sila Robin at Gaban na handa nang lumaban at sinabing hindi daw nila hahayaan itong kagustuhan ni Summers. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1147. Panigurado sa susunod na chapter mas nakaka-excite ang mangyayari dahil finally makakakita na tayo ng mas seryosong labanan since itong sila Robin at Gaban nga gagawa na ng aksyon. Plus hindi nga ipinakita sa chapter na to yung naging reaksyon ng monster trio natin na currently nasa underworld. Kaya naman kaabang-abang nga ang susunod na chapter. Anyway, yung analysis nga para sa chapter na to gagawa na lang
natin ng separate video. Since maraming ang impormasyon sa chapter na to ang paniguradong magti-trigger para sa mga susunod na events na mangyayari pa sa arc na to. Bali ito na nga yung full chapter 1147 at sana natripan nyo. So yun lang, peace!